Alright, good morning guys. Today ay Saturday at ngayon papunta tayo ng DRT. Medyo mag-ride tayo sa DRT. Breakfast lang naman, kape, tapos ay breakfast. So ito, kasama natin yung isa nating tropa na naka Z900. Dalawa lang kami, wala rin kaming angkas. So ngayon ay 6:30 AM. Tansya ko siguro mga 7:30 nandun na kami. Marami rin po pwedeng puntahan doon. So ngayon meron kaming pupuntahan coffee shop. Hindi ko po alam kung ano yung sinasabi niya na coffee shop, pero siya na lang yung susundan ko. Kasi hindi ko naman gala yung DRT na yun. So, puntahan natin ngayon. Bisitahin natin. So guys, yung palang DRT ay isang bayan sa Bulacan. Ibig sabihin nun ay Doña Remedios Trinidad. Pagkatapos yun ng katabi yun ng San Miguel. So medyo bundok-bundok na yung area na yun. Nasa dulo na yun. Ang kasunod na nun, alam ko, Rizal na. Tsaka Aurora, magkakatabi sa may mountains of Sierra Madre. So ngayon, ang dala pa rin natin itong si GT natin. So ngayon, andito na siya, nagpagas lang. San Ildefonso, tas kanan tayo dito sa may 7-Eleven na to. Isa to mga daan papunta ng DRT. So dito kami nagpupunta kapag halimbawa gusto naming mag short ride na hindi masakit sa likod. Meron din mga twisties dito pero hindi ganun kadami. Tsaka hindi ganun ka extreme, and yung kalsada hindi rin, minsan may mga lubak. So kung pupunta kayo dito, huwag na lang kayo magkakamote kasi hindi ito pang kamote. Tsaka sobrang serene ng lugar eh, kaya sayang naman. Susunod lang tayo, hindi ko kabisado yung daan eh. Yun oh, kita nyo naman yung kalsada. Bulacan na Bulacan, signature ng Bulacan, ang lubak sa aming kalsada. At hindi lang basta lubak, kundi malalalim na lubak. Grabe yan. Normal dito yung magka-counterflow ka sa kabila kasi lulubog ka sa lane mo. Ayan o. Palit tayo ng mode. Siguro mag mode C na lang tayo. Baka mag fishtail tayo dito. Kasi madulas yung kalsada eh. May halong putik minsan yung tubig. Kasi daanan to ng mga truck eh. Mga galing sa mga quarry or sa mga minahan. Yung putik ng gulong nila nasa kalsada. So pag naka-A kasi parang ito yung sport mode nya. Medyo aggressive yung kanyang throttle response. Konting pihit mo lang, ang laki kagad ng percentage ng opening ng throttle. Pag naka mode C, medyo tame. So hindi siya ganun ka lakas umarangkada. Yung gulong pa naman ng ating kasama ay bago. So hindi pa na-break in yung kanyang gulong. Sabi ko nga, i-ride namin at least 100 kilometers para mapudpud yung guma and makuha yung optimal na kapit. Kasi ngayon madulas pa yan, yung surface niya hindi pa nakakaayod. So ngayon pag bibili kayo nga pala ng bagong gulong, usual yon, at least 100 kilometers na takbo para medyo mapudpud yung surface, matanggal yung oil sa surface, and mas maganda yung maging kapit. Huwag nyong iraratsa agad na malakas na arangkada. Ay, delikado po yun, pwede kayong maaksidente. Malapit na tayo, baka less than 30 minutes na lang siguro nandun na tayo. San Ildefonso na pala to.
Oh, grabe. Kita nyo naman, pati yung Innova umiiwas na. Ayan oh, kahit nakamotor ka, paano ka lulusot dyan? Grabe. Yung vibes dito para na tayong nasa may bandang Dingalan. Tsaka yung mountain pass ng Valero. Ganito na yung itsura dito. Medyo mga paahon-ahon, kurba-kurbada. Pero dito kasi mild lang naman eh. Yun oh, kita nyo, may view na dun oh. Parang bayan na to ah. Kasi ang dami ng tao, ang daming tindahan, ang daming motor, ang daming sasakyan. Tingin sa atin yung bata, nakangiti siya. Pero ayokong bumomba kasi nakakahiya dito. Masyadong maraming bahay dito. Yung mga una na matatarik na yan, hindi yan lahat ng daan dito ganun. Konti lang yan. Kung pupunta kayo dito gamit yung mga scooter, kaya, walang problema. Bomba daw sabi ni kuya. Welcome to Teban Trail. Rado pa. Dami rin kayo mapapasyalan dito pag nagpunta kayo dito. Search nyo lang muna sa Google kung saan yung mga magagandang puntahan. Ako kasi puro coffee shop lang naman pinupuntahan ko dito. Hindi naman ako mahilig umakit sa mga falls, magpunta sa mga trails. So ang habol ko lang dito ay ride at kape at tambay. Si ano pala, si Idol Boy first time, madalas nagpupunta rin dito yon pagka nasa Bulacan yun. Dito sila nagka-camping gamit yung kanyang camper van. Marami kasing campsite din dito na pwede nyo puntahan. Kahit nga sa gilid ka lang ng kalsada, magpaalam ka lang sa may-ari ng lupa or makipark ka, pwede na eh. Basta wag lang dun sa masyadong liblib. Kasi syempre hindi natin masabi yung pagka madilim na madilim. Ayun, nakapagkape na kami guys dun sa Amadora Cafe. Masarap yung kape nila, Talbak Coffee. Ang sarap ng brewed coffee nila. Malapit pala yun sa Digos Hills. Katabi lang siya. So kung hanapin nyo, yun lang search nyo. Tapos sa daan na to, makikita nyo rin dito yung sikat yung Tilapilon Hills Cafe. Dito sa Tilapilon Hills. Parang pwede kang umakyat dun sa hill na yun. Tapos may trekking lang yun. Tapos ay pwede kang magkape sa coffee shop. Ngayon papunta kami sa Talon Pari. Kasi sabi ng kasama natin parang maaga pang masyado para umuwi. So nag-check kami ng falls na pwede naming puntahan na hindi sobrang haba ng lakaran. So titingnan namin yung Talon Pari kasi hindi ko rin sure kung may trekking ba yun na mahaba. Hindi naman kasi kami ready talaga sa ride na to. Baga na pag ayaan lang kagabi na tara mag-ride tayo, total Sunday naman. Tapos basta hindi umulan, game kami ayun, pinagbigyan naman tayo, hindi naman umulan, ayos na ayos. So mula dun sa Amadora Cafe parang nasa 10 kilometers away pa yung Talon Pari based sa maps.
Yun yung ilog. Ay, ito, may pumupitik ba dito? May pitik dito, mapipitikan tayo dito. Pitikan pa yata tayo. Eh hindi naman tayo kagaya ng iba. Pag may pumipitik, nagkakamuti, nagbabangking-bangking. Ayoko ng ganun. Hirap yun, baka mamaya mapahiya pa tayo. Tayo chill ride lang pag nasa destinasyon na. Mas masarap yung ganito. Ninanamnam mo yung paligid. Ayun pala yung nakain natin sa Amadora, nasa 190 lang. Isang kape, tapos ay lechong kawali. May kasama na yung rice. So compare sa iba, mas mura siya, tingin ko, sa ibang coffee shop dito. Masarap din naman, hindi naman siya talo. Chick Boy. Oh, daming patio. Opening siguro nila. Ito yung Tila Pilon Hills. Yan, papasok dyan. May coffee shop din dyan. Yun yung Tila Pilon Hills Cafe. So aakit kayo doon sa may parang may hill doon eh. Yun yung Tila Pilon Hill. Ayun o, yun. Ewan ko kung nakita sa video. Pero pwede nyo isamit yun. Mababa lang yun, parang 30 minutes. Mababa lang siya. Usual na puntahan nyo ng mga turista dito. Yan o, kita na yung view ng mga bundok. Mga bata ang nagpapabomba. Pagpibigyan natin yan. Siyempre mga bata yan eh. Kaligayahan niya nang marinig lang bumubombang motor. Parang ako lang yan nung bata ako. Tuntua ako sa mga ganyan tunog. Mapakotse ang mapamotor man. Uy, tayong motor dito ah. Ito na ba yan? Tingin ko hindi pa. Ano ba to? Oh wow, what is this? Ay ay ay. Di yata pwede naman dito eh. Dito po ba yung papuntang Talon pare? Opo, dito. Ay, maglalakad po. Ay kung kaya nyo, Ay, malalim eh. lalim nga po, hindi kaya. Ay at saka pag hindi natin alam panahon, baka tumaas ang tubig, abay pa bubuhat natin. Balik tayo, hindi pwede. Hindi kayo maglalakad. Subang maglakad, malayo pa po ano? 2 kilometer. Ilan? 2. Balik na tayo. Balik na tayo, layo pa. Kaya tumawid kuya. Kung kaya nyo po, malalim kasi. Ang problema, ang inaagapan ko sir, baka umulan, tataas ng konti ang tubig niyan. Paano natin matatawid yan? Oo. Ang tao kahit malalim, may tatawid namin. Ay ang motor, ang bibigat pa naman. Ayan yung daan, no? Tatawid tayo sa kabila. So masyado yung mataas para do sa mga motor natin. Kailangan dito adventure. Hindi pwede yung motor ko dito. So ayun, hindi kami tumuloy kasi masyadong may river crossing mataas. Hindi kami tumuloy. Hindi kami naka-ready sa ganyan. Sabi ko next time na lang. Pwede tayong bumaba, tatawid tayo, tapos maglalakad tayo. Meron daw 2 kilometers. So hindi namin trip yung ganun. Gusto namin yung pagbaba ng motor, ayun eh. Hindi pwede yung ating motor dyan. Medyo mataas yung tubig. Siguro kung enduro, kaya yan. Pero yung kotse lang, hindi. Kailangan dyan 4x4. Medyo malakas yung agos ng tubig eh. So doon lang ulit tayo dadaan sa kanina. Pero ngayon kasi mas tanghali na, mas madami ng sasakyan eh.
Nagawa naman natin yung gusto natin gawin dito, which is yung magkape lang at kumain ng agahan. Hindi naman talaga natin plano na magpunta sa kahit saang falls. Na pag-isipan lang namin kasi maaga pa. So since hindi naman kami ready para sa ganong biyahe, eh hindi kami tumuloy at tumawid sa ilog. Kasi yung sinasabing 2 kilometers na yun, baka scam yun eh. 2 kilometers na lakaran yun. Ang init na, 9:30, tapos wala kaming dalang pagkain pagdating doon. Baka sabihin na natin 30 minutes na lakad yun. Pero tinignan ko siya sa maps, parang nasa 3.3 kilometers pa. So possible hindi siya 2 kilometers lang. So at walking speed na 3 kilometers per hour, 1 hour na lakaran din yun. So hindi kami ready sa ganung ganung trip muna. Mas masarap siguro magpunta doon pagka maliit yung motor mo o naka-enduro ka, adventure bike, or nakasasakyan ka, tapos maglalakad kayo. Tsaka kung marami kayo, mas enjoy yun. Pitigan kayo ng papitigan dyan. Balik-balik kayo. Pabalik-balik sila. Kikita nyo guys, para magpapitik dun sa mga sa mga photographer. Sakto lang pala yung uwi natin. Nagkukumpula na sila dito. Tama-tama lang na pauwi na tayo. Kasi ang hirap magmotor kapag ganyan. Dahil ibang motor sa paligid. Yan, so huminto muna kami dito sa DRT Arc. Uminom kami ng juice.
So yun guys, on the way home na tayo. Dito ko na siguro tatapusin yung ating vlog for today. Salamat sa panonood and till next upload, kita-kita ulit tayo.